Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga skriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kahit kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang kusing." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Banal po ba kayo sa tingin ninyo? Siguro mas magandang tanong, gusto niyo po bang maging banal? Yung totoong banal, hindi yung banal na aso lang. Kailangan nating maging banal. Dapat nating gustuhin maging banal kung gusto nating makasama ang Diyos. Sapagkat ang mga banal ang siyang nakakasama ng Diyos sa kalangitan. Besides, ito ang gusto para sa atin ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 4 verse 3, "Be holy, for it is God's will for you." Maging banal daw tayo, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang sabi pa ni San Pedro sa 1 Peter 1 verse 15, "Because as the one who called you is holy, so be holy in everything you do." Sapagkat ang tumawag sa iyo ay banal, maging banal ka sa lahat ng ginagawa mo. Sa mga magulang na narito, hindi nga po ba gustong-gusto nyo kapag may magandang nakukuhang katangian sa inyo ang anak ninyo? Namamana o ginagayang katangian. Yung maganda. Halimbawa, yung ganda ng inyong mga mata, yung tangos ng inyong ilong nakuha niya, yung kagalingan ninyo, yung katalinuhan ninyo, yung kabaitan ninyo, yung pananampalataya ninyo, yung pasensya ninyo, di ba? And so, you say, saan pa ba magmamana? Kanino pa ba? Obvious naman sa akin lang. Proud kayo kapag may magandang namamana o ginagaya sa inyo ang anak ninyo. Palagay ko ganun din ang Diyos. At sa lahat ng kanyang mga magandang katangian, ang isa sa pinakahinahanap niya, palagay ko, sa atin ay ang kanyang kabanalan. Kaya nga sabi mismo ng ating Panginoon, "Be holy as your heavenly Father is holy." Hindi naman sinabi ng Panginoon, "Be generous, be truthful, be patient as your Father in heaven is." Hindi. Ang sabi at ang utos, be holy. Ang maging banal daw tayo. Naalala ko po tuloy yung kwento tungkol sa isang duwag na sundalo o kawal ni Alexander the Great. Alam naman po natin ang pinakakatangian na lutang-lulutang kay Alexander the Great, diba? Yung kanyang tapang. As a matter of fact, meron daw instance na ganito in 334 BC nang sila'y magland sa Asia Minor in order to face a mightier Persian Empire. Ang ginawa ni Alexander the Great, pinasunog niya ang lahat ng mga barkong sinasakyan nila papunta ron sa Asia Minor, para wala nang balikan. Para sabihin sa kanyang mga tauhan, matindi yung kalaban natin, pero hindi pwedeng mag-retreat. Wala na tayong sasakyan pabalik sa ating pinagmulan. So it's either we defeat them or we die here. Ano siya katapang? Yan, marami siyang nasakop eh. Anyway, ito yung kwento tungkol sa kanyang kawal na duwako ngayon. Nagre-retreat sa isang laban. Tinanong daw ni Alexander the Great, "What is your name?" "Sir, Alexander, sir. Alexander." Sabi daw ni Alexander the Great, "It's either you change your name or you change your character. If your name Alexander, then live, fight like Alexander." Mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos. Dapat nakikita sa atin ang pinakakatangian ng Diyos.
Ang kabanalan niya. At tayo rin ay pinangalanan ng Diyos. Tayo nakapangalan sa Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, nang binyagan tayo bilang mga Kristiyano. So dapat talaga mag-strive for holiness tayo. Otherwise, magiging anak lang tayo ng Diyos, pero hindi tayo anak na kinalulugdan ng Diyos. Maging Kristiyano tayo sa pangalan lang, pero hindi talaga sa diwa. Hindi po sapat na kabanalan yan. Kulang na kabanalan yan. Hindi nakararating sa langit ang mga may ganyang kulang na kabanalan. Narinig po natin bilang pang-suporta sa puntong ito, ang sabi ni Kristo patungkol sa mga Skriba at Pariseo. Warning niya sa atin, kung ang kabanalan ninyo o ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod o kabanalan ng mga Skriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ano bang pagsunod ng mga Skriba at Pariseo? Simple lang, panlabas lang. Hindi galing sa loob. Kaya naman, itong mga Skriba at Pariseo, bagamat nakagagawa ng mabuti, nakapagdarasal, nakapag-aayuno, nakapaglilimos sa mga tao, hindi lang maggawang mahalin ang mga makasalanan. Sapagkat nanggagaling sa loob yan Yung pagmamahal sa mga makasalanan, nanggagaling sa loob yan At magagawa lamang yan ng taong pinaghaharian talaga ni Kristo sa kanilang kalooban. Kaya nga, yan ang isa sa pinakasukatan ng kabanalan. Kailan ba ako nagdadrive? Nang singitan ako ng isang elf. Muntik na akong banggain Nagulat ako. And coming from behind, kay ganda-ganda ng pila, traffic sisingit, pero yung singit niya talagang pwede kang banggain. So binusinahan ko ng matindi. Sa halip naman sorry, umabante rin. Inabantihan ko rin. Hindi ko talaga pinasingit. Binusinahan ko ulit ng matindi. Inis na inis ako. Pero nang mahimasmasan ako, nainis na ako sa sarili ko. Kasi naisip ko, parang nasasayang lahat ng mga ginagawa ko mabuti. Sapagkat para sa isang taong sa paligid ko hindi sa akin naging mabuti, ay hindi ko nakuhang maging mabuti. In that sense po, pwedeng kulang o peke ang kabutihan ko. Sapagkat ang sukatan ng totoong kabanalan ay yung hindi ka manghusga, hindi ka manlait, hindi ka gumawa o hindi ka makapag-isip ng masama kahit sa isang taong nakagawa ng masama. Hindi naman sa kukonsintihin natin ang kasalanan. Hindi. Pero yung hindi tayo maghangad at magtanim ng masama laban sa kanila. Tayo po ba? Pakiramdaman natin ang ating sarili. Baka marami pa rin sa atin hanggang ngayon ang clamor ay patayin, bitain, pulbusin, i-massacre ang mga kriminal, mga durugista. Baka marami pa rin sa atin ang nagkokomento ng hindi maganda sa social media. Yung mga salitang nakamamatay. Yung mga salitang ka-level ng ulul, ka-level ng pagmumura. Ilan sa atin ang mapanghusga ay hindi po totoong kabanalan yan. Will fall very short of the holiness required by Jesus. Hindi ko po alam talaga ang pinakaibig sabihin ng banal na aso Pero kung ikukonekta po natin sa ating pagninilay, alam naman na po natin ng aso. Pag sinaktan mo, sasaktan ka rin. Mumurahin ka sa pamamagitan ng pagtahol ng matindi, pag-angil sa'yo, pag milalas-malas ka, kakagating ka pa. So kung ikukonekta natin sa pinagninilayan natin, ang totoong kabanalan ay hindi pagiging banal na aso lang. Sapagkat ang hinihingi sa atin ay yung kabanalan na magpapakita pa rin, maghahang at mag-iisip pa rin ng maganda kahit sa nakakagawa sa atin ng masama. Ganon kasi ang Diyos Maliwanag ang kanyang sabi, hindi niya hinahangad ang kamatayan ng isang makasalanan, kundi ang pagbabago nito. Kaya nga nagbibigay siya ng tsansa. Sabi mismo ng ating Panginoon, ang Diyos ay nagpapasikat ng araw at nagpapapatak ng ulan pareho sa mga mabubuti at sa masasama. Sapagkat pareho niyang minamahal ang mabubuti at masasama. Huwag sana tayong mahirati at masanay sa katwiran na di naman ako Diyos para gawin yan. Sapagkat hinihingi ng Diyos na tularan natin siya kung gusto talaga nating makasama siya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Huwag nawa tayo magkulang sa ating kabanalan. Sapagkat masasayang lang ang lahat kung sa pinakasukatan ng kabanalan ay tayo magkukulang. Amen. Lagay natin ang ating hanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may at mag-isip pa rin kami ng maganda, maayos. Kahit sa mga
sa tingin namin ay masama. Pero dahil sa ito'y utos mo, susunod kami. Pakitulungan mo lang po kami na makapagpatawad. Tulungan mo rin po kaming magtiwala na kung ano man ang naging atraso sa amin, ikaw na po ang bahala. Tulungan mo po kaming maalis sa mga galit namin sa aming puso, sapagkat kami lang din naman ang nahihirapan. Tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa iyong kabanalan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, kapag ang Diyos ay tinularan mo ang kanyang katangian na mapagmahal, kahit na sa mga hindi ka mahal-mahal, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka naman niya papapayaan sa hinihingi niya, sa inuutos niya, tutulungan ka niya. Basta gustuhin mo, basta magparaya ka, magtiwala ka, hindi yung sa una palang ayaw mo na. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo't paghariang lahat, ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating panalangin ang mga kakilala nating yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at naliyadyan
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon sa iyong mga alagad, sinasabi mo rin sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapala ng umibig, masunurin sa Diyos, makakamtan ang nais kay Kristong tumubos. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingang sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa iyo ang